Hi guys, matagal na talaga akong nagtiis nitong aking kaliper. Hindi kaliper na sa brake ha, yung kaliper na panukat. Paano kasi pinupukpok ko pa siya bago gagana. Tapos nagre-reading na siya kahit di ko pa sinusukat. Ito nga, nagsusukat ako ng CC ng aking motor. Hindi CC na pagsisisi ha, yun bang displacement ng aking makina. Nagtaka ako kasi naabot naman ng 401 CC yung computation ko. Nagulat ako, bakit? Yun pala ay naputol itong dulo ng aking kaliper. Sa pagsusukat pala ng displacement ng ating mga motor guys, ay meron tayong sinusunod na formula. Dito natin mai-apply yung natutunan natin nung high school, no? Yung mga XY. Sa mga estudyante dyan na nagre-reklamo kung para saan yung mga sinosolve nyo sa math na yung mga XY at mga pi-r dyan. Para sa motor yan, guys. Magagamit nyo yan pag nagkakarga kayo ng motor. Kaya mag-aral lang kayong mabuti dyan. Ganito kasi yung formula niyan. Pi divided by 4 times bore square times stroke times number of cylinder. Isa lang man cylinder ng motor times 1 lang talaga yan. Gawin natin example itong aking motor na Signos. Sa stock displacement tayo magbase para hindi tayo malito pag nagkarga na tayo. Ito yun guys, ito yun aking solusyon, no? Minanumano natin to na pag-solusyon gamit ang mga XY. So, sa Signos ko to, Signos 125, ang stock stroke niya ay 57.9. So, ang bore size niya stock din 52.4. So, para makuha natin yung 125cc, kasi 125 man yung Signos, ganito yung ano niya, formula niya. CC is pi divided by 4 times bore square times stroke times 1. So, ito CC, pi divided by 4. So, ang x, where x is equivalent to bore and y is the stroke. So, ito yung ating formula. So, dito na tayo sa computation. CC is equals to 3.4159 kasi yan yung value ng stock. Ano yan siya? Constant value ng pi. Yan 13.14. Pwede lang yan 13.14. Wag mo nang isali yung 15.9. Basta. Tapos yan times 52.4 kasi yan yung value ng ating bore. Tapos 57 yan yung stroke, 57.9. So, ito 3.14 divided by 4. So, yun yung equals niya. 0.7854. Tapos, yan, in-squared lang natin yan. 52.4 times 52.4. So, yan yun. Tapos, times 57.9 times 1 pa yan. Meron pa lang 1 yan. Pero, syempre, diretso na yan eh. Any number divided by any number times 1 is equivalent to the number that times 1. English yun, ano yung mali? So, ito na yun. 124.862. Tapos, meron pa yung point blah blah blah. Tapos, i-round off lang natin yan. Basta 125cc yung kalalabasan yan. So, kung hindi nyo ako naintindihan, hey, mag-study kayo, sakit ang ulo. Ngayon, kung ayaw nating hanapin lagi si X dyan sa ating solving problem dyan, kasi niloko man tayo nun, mag-download tayo sa Play Store ng Motorrun app. So, tulad nito, no? Syempre, manood lang tayo ng mga ads para makatulong naman tayo sa creator nitong Motorrun. Tapos, select lang natin engine calculator, tapos 4-stroke, tapos engine displacement, manood na naman tayo ng ad. Antayin mo lang na may X dyan na lalabas kasi pag pindutin mo yan, diretso ka talaga sa Shopee. Ayan na, engine displacement. Dito, wala nang solving problem. Enter lang natin piston diameter, yan yung ating bore size. Lagay natin 52.4. Tapos engine stroke, dyan natin lagay yung 57.9. Ayan na ang answer, 124cc. Hindi siya na round up, na round down. May point something pa kasi yan. Anyways guys, bibili ako ng kaliper, no? Kasi nagsakit na yung ulo ko doon sa aking kaliper na dipokpok. Gusto ko kasing sukatin yung nabili kong kargado na makina doon. So ang pinakapangarap ko na brand sa kaliper ay itong Mitutoyo. Mitutoyo yung gusto ko na brand kasi dinidescribe niya yung aking sarili din. May toyo din. Hihi. Medyo mahal din itong Mitutoyo guys. Oy, kasi itong 150mm nasa 700. Tapos itong 200mm 1.2. Tapos itong 300 2.1. Made in Japan kasi to guys. Dito lang ako sa Shopee mag-order guys. Good luck, sana hindi fake. At ito na nga, pagkatapos ng isang linggo ay dumating na siya. Kaya kinuha ko na sa outlet store ng Shopee dito. Ganito dito sa Taiwan guys. Lahat ng orderin mo pwede mo ipa-deliver dito sa kanilang outlet store. Pwede din sa 7-Eleven mo address, Family Mart. Dito sa Taiwan guys, walang GNT at SPX na mag-deliver sa iyong parcel dito. Tayo mismo yung kukuha oy. I-enter lang natin yung ating number dito. Tapos lalabas sa screen kung magkano yung babayaran natin. Tapos ihulog lang natin yung pera dyan sa nag-iilaw na blue. Higupin niya agad yan. Mukhang pera talaga tong machine na to. Tapos may lalabas na number. Tapos yung sukli pala natin, wag natin kalimutan. Iluluwa lang din ng machine yan. Sa baba, mga coins. Tapos ito sa taas, yung mga papel. Tapos tingnan agad natin kung saan yung nagbubukas na pinto. Tapos yan yung parcel natin. Tapos wala na, happy na. Isa na namang add to cart ang na-order talaga. Ang dami ko talagang add to cart na. Hindi pa na-order kasi wala akong pera. Excited na nga akong umuwi kasi mag-unboxing na ako. 700 plus pala ito guys, or nasa around 1.3 sa Philippine money. Tuwang-tuwa na talaga ako nito guys kasi sa wakas nabili ko na talaga yung pangarap kong kaliper. Tcharam! Dito na siya. Meron siyang manual, tapos extra na battery. Tapos ang ganda talaga niya guys. Parang feeling ko accurate siya. Hindi siya tulad ng kaliper ko na pukpukin mo pa bago gagana. Ngayon nga excited na akong sukatin itong makina na nabili ko, no? Yung pangalan ng makina na to ay si Pipa. So naka-TTMRC to siya. Flat head din to. Pero tinanggal ko na yung head, no? Kasi magsusukat tayo ng displacement niya. So ang una nating sukatin ay ang kanyang stroke. Ibaba natin siya dun sa bottom dead. Yung pinaka as in pinaka
baba niya. Tapos sukatin natin sa ating wow na caliper. So ang sukat niya ay 68. Grabe ang haba pala ng stroke nito, no? Imagine 57.9 lang yung stock, no? Kasi pang Signos man to na makina. Tapos ito 68 mm. Sunod natin na sukatin ay ang kanyang bore size naman. Hugutin lang natin tong black, no? Kasi pipinturahan ko din naman tong makina na to kasi pinturahan ko siya ng pink kasi si Peppa Pig nga siya. Diba pink si Peppa Pig? Magiging wow ito na makina. So shoutout kay Kuya Darwin, no? Sa kanya tong makina na to, loaded to. Pero bininta niya sa akin kasi nadisgrasya siya. Ay, yung nag-set up pala mismo dito ang nadisgrasya kaya tinanggal yung makina at bininta na lang. So good luck sa akin, no? Ay, Diyos ko. Wag na tayong magpatumpik-tumpik pa at sukatin na natin yung kanyang bore. So, ang bore size niya ay 66. Diyos ko, ang laki pala nito. Kasi ang stock bore ng 125 na motor ay 52.4 lang. Tapos ito, 66. Hindi kaya sira tong kaliper ko? Pero yun talaga yung sukat eh. Hindi tayo magbuot-buot. Kasi kaliper na yung nagsabi. Kahit paano ang ulit-ulit ko ng sukat ay 66 talaga. Eh di wow. I-solve na natin ito. Kung ilang cc ba talaga tong makina na to. So, solve natin siya sa ating motor run up. Wag na yung mano-mano eh. Nakakagutom yun. So, enter lang natin yung piston diameter. Yan yung bore size. 66 man yun. Tapos engine stroke, 68. Tapos, tchadeng! 232 pala cc Peppa Pig. Hello, oy. Hindi ko expect, guys. Akala ko nasa 180cc lang to siya. Grabe si Peppa Pig. So, ito si Peppa Pig na makina ko, guys. Ay, nabili ko sa halagang 5K sa Pira dito sa Taiwan. Sa kaibigan ko lang din, kay Kuya Darwin. Ang history nitong motor na to ay pinakargahan niya, ginastusan niya. Kaso, nung natapos na yung gastusan, tinesting nung mekaniko at nadisgrasya daw. Sana, Kuya, nasa mabuting kalagayan ka na. At saka nais ko lang sabihin sa'yo magaling, walang bahid na overheat itong makina na to kahit malaki siya, malaki yung load niya. At take note guys, 232cc to siya pero hindi siya liquid cooled. Naka oil cooler lang to siya. Tapos walang bahid talaga ng overheating. Walang gasgas yung block. Sabi ko kay kuya, itatapon na daw eh kasi wala siyang mapaglagyan sa derm nila. Hanapan niya ng ibang buyer kasi yung pera ko konti lang kasi. Kasi kahit mahilig ako sa motor guys, hindi ko rin kasi priority masyado. Pero pag may extra money ako, imbes na ibili ko ng mga pampaganda dyan, binibili ko talaga ng pyesa. Kaya hindi nakapagtataka na walang bahid ng kagandahan itong pagmumukha ko. Haha. Iyon na nga, sa akin niya talaga binenta kahit mura lang yung pagbebenta. Kinakahoy-kahoyan na to doon. Walang gulo, walang takip doon sa may oil pump. As in, makina lang talaga. Wala na yung panggilid. Pero tuwang-tuwa ako kasi challenge ako. At dahil sa makina na to, nabuo yung pangarap ko na gusto ko makasali doon sa may yung may drag race doon. Kahit hindi ako manalo, basta sasali ko tong makina na to. Doon sa may Batangas. Alam ko masyadong malaya yung pangarap ko, no? Pero wala mang bayad mangarap. Basta gusto ko makasali doon na ako mismo yung nagbuo ng makina. Basta makasali lang, kahit hindi lang manalo. Magpa-picture lang ako sa mga mananalo. Pero imposible talaga, no? Sabihin ng iba, masyado kang ambisyosa. Ay, wag kang magbuo. Pangarap ko to, mangarap ka din.